Kabanata 81. Maghanap ng master upang magsanay. Alam niya na si Jendong ay hindi nagyabang at mayroong isang malaking puwang sa pagitan ng kanilang mga kakayahan. Naranasan na niya ito mismo nang bumisita si Jendong sa kanyang tahanan noong nakaraan, at wala siyang pag-aalinlangan tungkol dito. Ngunit saan ako makakahanap ng isang taong may katulad na mga kakayahan sa akin? Tanong ni Ransu. Naisip na si Jendong ang tungkol dito para sa kanya kahapon, at ngumiti siya at lumingon kay Rasensu, na nagsasabing tatlong salita, Chingmohol. Ang Chingmohol ay isang sikat na samahan sa ilalim ng lupa sa Nanzhou City, na may maraming mga eksperto na may mataas na antas sa loob. Regular silang gaganapin ang mga itim na tugma sa boxing ng merkado upang maakit ang mga mayayamang tao na darating at panoorin ang mga laro. Bagaman sa ibabaw, ang apat na pangunahing pamilya sa Nanzhou City ay ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensya, ang mga tunay na may ilang kaalaman ay alam na ang Chingmohol ay hindi mas mahina kaysa sa apat na pangunahing pamilya sa mga tuntunin ng pinansyal at maimpluwensyang kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit napakayaman ng Chingmohol ay umasa sila sa mga itim na merkado ng boxing ng mga dalubhasa sa martial arts sa ilalim ng kanilang pintuan. Ang mga tugma sa boxing ay isang napakakapakipakinabang na esport, at ang mga kapana-panabik na mga eksena ng mga tugma sa Chingmohol ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga lugar. Lalo na dahil ang kanilang mga kliyente ay una nang nakaposisyon bilang mayaman at makapangyarihang mga tao, ang isang tiket sa isang Chingmohol boxing match ay maaaring ibenta kahit na 10-10 milyong. Gayunpaman, ang mga tugma sa underground boxing ay opisyal na ipinagbabawal, kaya ang impluwensya ng Chingmohol ay hindi kaakit-akit tulad ng apat na pangunahing pamilya. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa lakas ng Chingmohol, at sa napakaraming mga eksperto na may mataas na antas sa lugar na iyon, tiyak na makahanap sila ng isang tao na angkop na maging kasosyo sa sparring ni Ransu. Nang walang karagdagang ado, ang dalawa sa kanila ay nagtungo sa Chingmohol. Ito na ang pangalawang pagbisita ni Jendong, at ang Chingmo Pavilion ay nakagagalit pa rin sa aktibidad. Sa sandaling iyon, ang isang laban sa boxing ay umuunlad. Ang dalawang boksingero sa entablado ay nakikipaglaban ng mabangis, at ang madla ay masigasig, na ginagawang masigla ang eksena. Wow! Ang martial arts na kapaligiran dito ay napakalakas. Pakiramdam ko ay kumukulo ang aking dugo sa pamamagitan lamang ng pagpasok. Natuwa si Ran, na sabik na subukan ang kanyang kamay. Maraming mga eksperto dito, kaya madaling makahanap ng isang tao na magsanay, sabi ni Jendong nang may ngiti. Tumango si Ransu na may kasiyahan, maliwanag ang kanyang kaguluhan. Ang dalawang boksingero sa entablado ay malinaw na martial arts practitioner, na ginagawa silang perpektong kasosyo sa kasanayan. Ngunit pagkatapos si Ransu ay biglang napagtanto ng isang bagay. Maghintay ng 1 minuto, kapatid na Ye. Bagaman maraming mga eksperto dito, hindi ba ang mga tugma sa boxing na ito ay nakaayos ng maaga? Maaari bang umakyat ang mga ordinaryong tao sa entablado anumang oras na gusto nila? Napaisip si Jendong ng ilang sandali. Ang mga tugma sa boxing sa Chingmo Pavilion ay talagang inayos ng maaga. Gayunpaman, dahil ito ay isang komersyal na samahan na nakinabang mula sa mga tugma na ito, ang pagbabago ng mga patakaran ay isang simpleng bagay hanggat nagdala ito ng sapat na kita. Tulad ng kasabihan, ang pera ay nagpapaikot sa mundo, at ito ay totoo lalo na para sa mga nasa mundo ng negosyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, iwanan mo ito sa akin. Ngumiti si Jendong at tinanong, gaano karaming pera ang mayroon ka sa iyo? Pera. Una nang nagulat si Ransu, pagkatapos ay kumuha ng isang itim na card ng ginto mula sa kanyang bulsa, mayroon pa ring 5 milyon sa card na ito ang aking huling pera sa bulsa. Namangha si Jendong nang marinig ito. Wow! 5 milyon pa rin ang laman ng kanyang bulsa, ang apat na pangunahing pamilya ay talagang mayaman. Sapat na, hayaan mo akong humiram ng perang ito sa ngayon, at ibabalik ko ang bawat sentimo sa iyo mamaya. Matapos sabihin iyon, dinala ni Jendong si Ransu sa bench ng referee. Sa oras na ito, ang dalawang boksingero sa entablado ay natukoy na ang nagwagi. Ang referee ay may hawak na listahan ng mga tugma, naghahanda na tawagan ang susunod na pangkat ng mga boksingero. Ang pagdating ni Jendong ay agad na nakakaakit ng pansin ng referee, na inilagay ang listahan sa kanyang kamay at mabilis na tumayo upang batiin siya. Ginoong Ye, bakit hindi mo ipagbigay alam sa akin na darating ka? Isang karangalan na magkaroon ka rito. Ang referee ay may ngiti sa kanyang mukha at napakamagalang kay Jendong. Nakikita ng eksenang ito, si Ransu at marami sa nakapalibot na madla ang nagulat. Sino ang batang ito? Maaari ba talaga siyang gumawa sa referee na tretuhin siya ng magalang? Mukhang pamilyar siya. Maghintay ng 1 minuto.
Hindi ba siya si Jendong? Jendong Ye. Ibig mong sabihin ng master na nakatalo kay Nooshi, ang ikalimang ranggo na boksingero sa listahan ng pilak na medalya, na may isang pagkilos lamang sa huling oras. Marami sa mga tagapakinig ang nakakilala sa kanya, at nagkaroon ng pagsabog ng bulalas. Huling oras na dumating si Jendong sa Qingmo Hall, nagkaroon siya ng labanan kasama ang ikalimang ranggo na boksingero sa listahan ng pilak na medalya, Nooshi. Kahit na ang pagkatalo ni Nooshi, na isang kilalang master sa Qingmo Hall, ay nakamit ni Jendong na may isang solong pagkilos, na nagpapakita ng labis na kalamangan. Pagkatapos ng tugma na iyon, naalala ng referee ang pangalan ni Jendong. Maraming mga tao na nakasaksi sa tugma ay naalala din ito. Referee Hu, mayroon akong isang kaibigan na nais mag-spar sa ilang mga masters. Maaari mo bang ayusin ang ilang mga kalaban para sa kanya? Sinulyapan ni Jendong si Ransu sa likuran niya at tinanong ang referee na may magaan na ngiti. Ang huling oras na nakipaglaban siya laban kay Nooshi, pinamunuan ito ng tagahatol na ito, at naalala pa rin siya ni Jendong. Well, lahat ng mga tugma sa aming Qingmo Hall ay nakaayos ng maaga. Kung bigla mong nais na magdagdag ng isang pansamantalang tugma, natatakot ako. Si referee Hu ay may nakatagong ngiti. Bagaman hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, malinaw na ang kahulugan. Nahulaan na ni Jendong na hindi ito magiging madali, ngunit sa kabutihang palad ay handa na siya. Kinuha niya ang itim na card ng ginto na ibinigay sa kanya ni Ransu at sinabi, ang card na ito ay may 5 milyon sa loob nito, na kung saan ay isang maliit na tanda ng pagpapahalaga. Maaari mo bang ayusin ito para sa aking kaibigan, referee Hu? 5 milyon. Nakatitig ang referee sa card na may matako na mata at sinabing, si Ginong Ye ay talagang mabait. Ang aming Qingmo Hall ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga kaibigan sa martial arts. Dahil ang iyong kaibigan ay nais na maglaro ng ilang mga pag-ikot, ayusin ko ito para sa kanya. Mabilis na kinuha ng referee ang black gold card at kinuha ang listahan ng tugma upang ayusin ang mga kalaban para kay Ransu. Bigla, sumulong si Jendong. Kinuha ang listahan mula sa kamay ng referee, at sinabing, kalimutan ang tungkol sa mga tao sa listahang ito. Gusto ko ng isang tao mula sa listahan ng pilak na medalya ng Qingmo Hall. Silver. Silver medal list. Nagulat ang referee nang marinig ito. Hindi lamang sa kanya, ngunit marami sa mga tagapakinig sa paligid niya ay natakot din sa mga salita ni Jendong. Kapatid na Ye, ano ang listahan ng pilak na medalya? Si Ransu, nagtaka, nagtanong ng may pag-uusisa sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Jendong, ang listahan ng pilak na medalya ay kumakatawan sa antas ng lakas ng boksingero sa Qingmo Hall. Kaunti lamang ang natitirang at malakas na masters na may mga kwalifikasyon na ipasok. Tumanggo si Ransu na tumanggo sa pag-unawa at naging mas nasasabik, pagkatapos ay nais kong makipaglaban sa isang tao sa listahan ng pilak na medalya. Kung lalaban ako, dapat akong makahanap ng isang master upang makipaglaban. Kabanata 82. Challenger, Kaijo. Kahit na si Ransu ay nagsalita ng casual, sapat na upang mabigla ang mga nasa paligid niya. Sino ang batang ito? Gusto niya talagang hamanin ang isang tao sa listahan ng medalya ng pilak. Siya ay masyadong mapagmataas, hindi ba? Hindi ako sigurado. Sumama siya kay Jendong, at napakalakas ni Jendong. Ang kanyang kaibigan ay hindi dapat maging mahina. Ang nakapalibot na karamihan ng tao ay maingay, na nagtuturo kina Ran at Jendong, tinalakay ang mga ito. Ang lakas ni Ran ay kilala kay Jendong. Bagaman hindi niya maihahambing si Jendong, ang kanyang kalagitnaan ng yugto ng paglilinang ay bihira pa rin sa mga eksperto sa Nanzhou City. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang seeded player sa martial arts tournament na ito, at ang mga eksperto lamang sa listahan ng pilak na medalya sa Qingmo Hall ay kwalipikado na mag-spar sa kanya. Hindi imposibleng magayos para sa isang dalubhasa sa listahan ng medalya ng pilak, ngunit sa arena, ang mga suntok at sipa ay walang mga bantay. Natatakot ako sa iyong kaibigan, Ginong Ye, baka. Ang referee ay nagsalita ng may pag-aalangan, malinaw na natatakot na maaaring masaktan si Ransu ng dalubhasa sa listahan ng silver medal. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Kung may mangyari, wala itong kinalaman sa iyo. Ayusin mo lang ito. Ngumiti si Jendong. Dahil sinabi niya, wala nang sinabi ang referee. Di nagtagal, tinawag niya ang ika-6 na tao sa listahan ng pilak na medalya. Siya ay isang matangkad na tao, nakatayo ng hindi bababa sa 1.9 metro ang taas. Matangkad siya, at kaysa sa kanyang muscular body, mukhang isang tangke ng tao. Malinaw siyang isang manlalaban na uri ng kuryente. Sa katunayan, siya ay isang master. Kapatid na Ye, napunta tayo sa tamang lugar ngayon.
Nang makita niya ang kanyang kalaban, nasa sabik si Ransu. Ngumiti si Jendong, ang taong ito ay talagang isang panatiko sa martial arts. Sige, manunood ako at bibigyan ka ng mga payo sa platform anumang oras. Sinabi ni Jendong. Okay. Tumango si Ransu at pagkatapos ay tumakbo ng excited papunta sa platform. Mga kababaihan at mga ginoo, ang susunod na tugma ay magiging isang hindi tamang karagdagan sa kompetisyon, kasama ang mga paligsahan na ang pang-anim na ranggo na Yellow Mountain, sa listahan ng pilak na medalya at ang kanyang mapaghamong si Ransu. Ang referee ay isang propesyonal, at may isang simpleng paliwanag, agad niyang pinansin ang kapaligiran sa pinangyarihan. May nangahas na hamanin ang Yellow Mountain. Sino si Ransu na ito? Ano siya ngayon, hindi ko alam, ang alam ko lang na siya ay magiging isang patay na tao pagkatapos. Sinasabing ang lakas ng Yellow Mountain ay sapat na upang makapasok sa nangungunang tatlo sa listahan ng medalya ng pilak. Siya ay ranggo lamang sa ika-6 dahil hindi siya madalas makipagkompetensya. Ang mga maaaring gawin ito sa listahan ng medalya ng pilak ay karaniwang sikat at malakas na masters. Ang Yellow Mountain ay walang pagbubukod, at siya ay gumuhit ng mga kasiyahan mula sa karamihan ng tao sa sandaling siya ay lumitaw. Sa kaibahan, ang katanyagan ni Ransu ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Tanging isang napakaliit na bilang ng mga tao na nakakita ng lakas ni Jendong at alam na dinala niya si Ransu dito ay halos hindi maniwala sa kanya. Nagsimula ang tugma, at ang magkabilang panig ay lumakad papunta sa platform. Si Jendong ay tumayo ng diretso sa gilid ng platform, sa isang banda, ang tanawin ay mabuti dito, at sa kabilang banda, malapit siya sa platform at maaaring bigyan ang mga payo si Ran anumang oras. Kid, medyo matapang ka, matapang na hamanin ang isang mataas na ranggo sa listahan ng pilak na medalya. Ngayon, tuturuan kita kung paano kumilos. Lampiwan ang basura, halika. Nang walang labis na ado, pagkatapos ng isang maikling palitan, ang dalawa ay dumiretso sa labanan. Hindi maikikaila ni Ransu, bilang isang seeded player sa martial arts tournament, ay nagtataglay ng malaking lakas. Si Shan Huang, sa kabilang banda, ay nireranggo sa ika-6 sa listahan ng medalya ng pilak at sinasabing may higit na lakas, marahil kahit na ranggo sa tuktok na 3. Parehong mga bihasang mandirigma, at ang labanan sa pagitan nila ay matindi. Ang kailangan mong gawin ngayon ay upang sakupin ang pagkakataon na masira sa aktwal na labanan, kaya hindi na kailangang yumigtad. Pumunta lamang sa head-to-head sa kanya. Sa tabi ng ring, nagbigay si Jendong ng patnubay sa labanan. Wala namang sinabi si Ransu, tumango lamang sa kasunduan, at pagkatapos ay dumiretso sa isang head-to-head battle kasama si Shan. Narinig din ni Shan si Jendong, ngunit hindi siya nagagalit. Sa halip, ngumisi siya, isang basurahan na naghahanap ng gabay mula sa ibang basurahan. Sa palagay mo ba maaari mo akong talunin sa ganitong paraan? Sa tuwing nag-clash ang dalawa, magdudulot ito ng isang pagsabog ng mga hiyaw mula sa karamihan. Ang kalagayan ng mga manunood ay tumaas at nahulog sa pag-unlad ng laban. Sa una, mahirap sabihin kung sino ang nasa itaas na kamay, ngunit habang nagpapatuloy ang laban, naging malinaw na si Shan ay nawawala ng singaw at unti-unting pinigilan ni Ransu. Haha, ang patnubay ni Brother Ye ay nasa lugar. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng bagong tagumpay. Si Ransu ay lumaban ng higit pa at mas matapang, kahit na ang paghahanap ng oras upang makipag-usap kay Jendong sa panahon ng laban. Tumango si Jendong sa kasiyahan. Malinaw na si Ransu ay masyadong may talento, dahil ang isang simpleng labanan sa totoong buhay ay humantong sa isang makabuluhang pagpapabuti sa kanyang mga kasanayan. Gayunpaman, masaya sila, ngunit ang iba ay nababagabag. Narinig mo ba iyon? Sinabi lang ng taong iyon na ginagabayan siya ng taong ito. Maaari niyang gabayan ng isang tao na mas mahusay kaysa kay Shan Huang, na ranggo sa ika-6 sa listahan ng pilak na medalya. Sino ang taong ito? Ang ilang mga tao sa paligid na sapat na malapit upang marinig ang sinabi ni Ransu. Ilang sandali, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Jendong. Bagaman ang dalawang tao na nakikipaglaban sa entablado ay ang mga protagonista, ang pansin ng lahat ay ngayon kay Jendong. Ang laban ay nagpatuloy para sa isang habang at natapos sa tagumpay ni Ransu. Kapatid na Ye, kumusta ang aking pagganap ngayon? Mayroon bang kailangan kong bigyang pansin? Sa sandaling natapos ang tugma, tumakbo agad si Ransu kay Jendong upang humingi ng payo. Ang madla ay hindi kahit na magkaroon ng oras upang magsaya, at ngayon ay namanghalang sila. Ang taong natalo ang pang-6 na ranggo na tao sa listahan ng pilak na medalya ay sobrang magalang sa paghingi ng payo mula sa ibang tao. Gaano katindi ang dapat maging taong ito?
Ito ay mabuti sa pangkalahatan, ngunit kung nais mong gumawa ng isang pambihirang tagumpay bago ang Martial Arts Conference, kailangan mo ng mas praktikal na karanasan. Panatilihin ito. Si Jendong ay ngumiti ng basta-basta. Tumango si Ransu. Matapos ang gabay ngayon, pinagkakatiwalaan niya ngayon si Jendong. Lubos siyang naniniwala na sa gabay ng taong ito, ang kanyang lakas ay tiyak na mapapabuti bago magsimula ang Martial Arts Conference. Narinig mo ba iyon? Nabanggit lamang nila ang Martial Arts Conference. Silang dalawa ba ay kalahok sa Martial Arts Conference ngayong taon? Sa lakas ni Shan Huang, kahit na nakikilahok siya sa conference ng martial arts, masisiguro niya ang isang lugar sa tuktok na 15, di ba? Si Rensu na ito ay madaling talunin siya, hindi ba siya sa antas ng isang seeded player sa Martial Arts Conference? Siya ay may potensyal ng isang seeded player. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang taong gumagabay sa kanya ay dapat. Ang tila casual na pag-uusap sa pagitan ng dalawa ay nagdulot ng isang pukawin sa madla. Siyempre, si Jendong at ang iba pa ay hindi nagmamalasakit sa mga tinig sa kanilang paligid. Matapos tapusin ang kanyang pagtatanong, bumalik si Ransu sa arena at sinabing, halika, halika, nagsisimula pa lang ako. Dahil gusto mong lumaban ng labis, bakit hindi ako maglaro sa iyo? Sa sandaling ito, isang mababa at malakas na sneer ay nagmula sa tabi nila. Ang tingin ng lahat ay lumingon sa mapagkukunan ng tunog. Tumingin din ang mga mata ni Jendong sa nagsasalita, at biglang napakurap ang kanyang mga mata dahil nakakita siya ng isang taong kilala niya. Kaijo. Kabanata 83. Talunin. Mayroong higit pa kay Kaijo na lumilitaw sa eksena. Ang isa pang binata na nakasuot ng uniforme ng Qingmo Pavilion Boxer ay naruroon din. Binjo. Hindi ba siya ang first rango na boksingero sa listahan ng pilak? Narinig ko ang pangalan ni Binjo dati, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya ng personal. Ang hitsura ni Kaijo at ang kanyang kasama ay agad na nagdulot ng isang pukawin sa karamihan ng tao, lalo na ang referee, na mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan upang batiin sila. Siya si Binjo. Narinig din ni Jendong ang mga talakayan sa karamihan at nalaman ang pagkakakilanlan ng mga bagong dating. Hoy, naaalala mo pa ba ako, Jendong Ye? Sa sandaling ito, si Kai ay lumakad ng mayabang patungo kay Jendong. Si Jendong ay ngumiti ng malamig, sino sa palagay mo ako? Hindi ba ikaw ang underling na binugbog ko para sa sanhi ng problema noon, Kaijo? Ikaw. Pinsan, huwag magalit. Hindi sulit na sayangin ang iyong oras sa maliit na prito na ito. Inabala ni Binjo si Kaijo bago siya magalit. Habang nagsalita siya, lumakad si Bin mula sa likuran ng isang malamig at sneering expression, sizing up Jendong. Kahit na ang dalawa ay hindi sinabi ng marami, ang makapal na amoy ng pulbere sa pagitan nila ay napalpable sa kanilang mga mata. Sa katunayan, sina Jendong at Bin ay walang personal na salungatan. Kahit na, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala ni Jendong si Binjo, ngunit ang salungatan sa pagitan ng dalawa ay matagal ng paggawa ng serbesa. Itinuro ni Jendong si Kai ng isang aralin, at si Kaijo ay pinsan ni Binjo. Bukod dito, si Bin ay isang kaibigan ni Hangbo Shen, at si Hangbo at ang kanyang ama ang siyang personal na ipinadala kay Jendong. Bagaman ito ang kanilang unang pagkikita, ang mga sama ng loob sa pagitan nila ay parang mga arch-enemies na nakikipaglaban ng maraming taon. Naramdaman pa Yezendong ang isang malamig na pagpatay na hangarin mula sa mga mata ng ibang tao. Ano ang nangyayari sa pagitan ni Jendong at Bin? May nagtanong. Ang taong ito ay masyadong mayabang. Si Binjo ay ang nangungunang manlalaban ng Qingmo Pavilion. Kung nakakasakit siya sa kanya, kahit 10 buhay ay hindi sapat upang mabayaran ito. Hindi ako sigurado. Si Jendong ay maaaring mag-coach ng mga seed-level fighters sa martial arts competition, na nagpapakita na hindi siya isang ordinaryong tao. Kung talagang maglaban sila, maaaring hindi siya mas mahina kaysa kay Binjo. Ang nakapalibot na karamihan ng tao ay maaaring maamoy ang gunpowder sa pagitan ni Jendong at Bin, at ang iba't ibang mga chismis at talakayan ay nagsimulang lumitaw. Hoy! Sinabi mong gusto mo akong labanan ngayon, di ba? Kung nais mong lumaban, halika. Sa sandaling ito, si Ransu ay dumating din, naghahanap ng walang tiyaga, at hinimok si Binjo. Sabik na sabik kang labananan ako. Fine, maglaro ako sa iyo. Si Binjo ay malamig na sumimangot, na binigyan si Jendong ng isang nakangiting-ngiti habang siya ay nagsalita. O hindi, nasa panganib si Ransu. Bumilis ang tibok ng puso ni Jendong, at agad siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Malinaw na nakita ni Bin na si Ransu ay kasama si Jendong at nais na i-target siya sa pamamagitan ng pagtuturo kay Ransu ay umiral ng isang aralin. Ransu?
Bumaba ng mabilis, itigil natin ang laban na ito. Sigaw ni Jendong kay Ransu. Ano? Itigil ang pakikipaglaban. Ngunit hinihimok lang ako. Nagprotesta si Ransu. Magkakaroon ng maraming mga pagkakataon upang labanan sa hinaharap. Tapusin natin ito dito ngayon. Sol-emang sinabi ni Jendong. Bagaman hindi alam ni Ransu kung ano ang nangyayari, dahil nagsalita si Jendong, wala siyang pagpipilian kundi ang sumama dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay umaasa kay Jendong upang gabayan siya, at hindi niya mapansin ang kanyang payo. Tumango si Ransu at sinabing, "Oh," bago maghanda na umalis sa entablado. Bigla, ang tinig ni Binjo ay nagmula sa tabi niya, "Ano ang mali? Hindi ka ba malakas na sumisigaw kanina? Natatakot ka na ba?" "Hindi ako natatakot sa iyo. Bakit ako tatakas?" Naiinis si Ransu. "Kung hindi ka natatakot, bakit ka mabilis na tumakas? Huwag kang mag-alala, kung talagang natatakot ka, maaari kong mawala sa iyo ang paggamit ng isang kamay. Kung hindi iyon sapat, magagawa ko itong dalawa." Sinadya ni Binjo na inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran. Alam ni Jendong na ang taong ito ay nagsisikap na sadyang pukawin si Ransu, at nagtagumpay siya. Ang galit ni Ransu ay agad na pinansin ng kanyang mga panunuya. "Hindi kita kailangan na hayaan mo ako. Gamitin lamang ang iyong tunay na kasanayan at subukang talunin ako." Una nang sumigaw si Ransu kay Binjo, pagkatapos ay lumingon kay Jendong at sinabing, "Kapatid na Ye, ang taong ito ay masyadong mapagmataas. Kailangan kong turuan siya ng isang aralin ngayon." Pagkatapos magsalita, bumalik si Ransu sa entablado at lumakad patungo kay Binjo. "Bumalik ka." Nais ni Jendong na pigilan siya, ngunit si Ransu ay tumungo na sa entablado, at walang pagbabalik. Ang pag-iisip ng taong ito ay masyadong mahirap. Nahuhulog siya para sa paghihimok ng sinuman. Tiyak na magdurusa siya ngayon. Napabuntong hininga si Jendong. Bagaman hindi mahina si Ransu, si Binjo ay isa ring seeded player sa martial arts tournament, at umakyat siya sa tuktok ng listahan ng pilak na medalya. Ang kanyang lakas ay tiyak na hindi mahina kaysa sa tao mula kay Shanhuang kanina. Bagaman ang dalawa ay hindi pa nagsimulang makipaglaban, ang tindi ng aura na nagmula sa kanila ay nagpapahiwatig na si Ransu ay mahina kaysa kay Binjo, at sigurado siyang matalo ang pag-ikot na ito. "Halika, ipakita mo sa akin ang iyong tunay na kasanayan. Ituturo ko sa iyo ang isang aralin ngayon." Ipinagmamalaki ni Ran, hindi alam ang lakas ng kanyang kalaban, at itinaas ang kanyang hinlalaki kay Bin. Naghahanap ng kamatayan. Lumipat si Bin, at sa isang iglap, nagshot siya ng may isang solong hakbang. Ano? Biglang nagulat si Ransu sa bilis ng kalaban. Wala siyang oras upang mag-isip ng marami, dahil ang kamao ni Binjo ay dumating na sa kanya. Sa isang gulat, si Ransu na tumawid ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib sa oras lamang para makarating ang kamao ni Binjo. Bang! Ang epekto ng suntok na ipinadala kay Ransu na napaatras hanggang sa bahagya niyang pinamamahalaang upang ihinto ang kanyang sarili sa gilid ng ring. "O Diyos ko, Kuya Ye, sino ang taong ito? Bakit siya napakalakas?" Napagtanto ni Ransu ang lakas ni Binjo at hindi maiwasang masira sa isang malamig na pawis. Siya ay si Binjo, ang nangungunang ranggo na pilak na medalya. "Sinabi ko sa iyo na huwag siyang labanan, ngunit hindi ka makikinig. Ngayon tingnan kung ano ang nangyari." Sumigaw si Jendong at tumawa. Ang pakikinig na ang kalaban ay ang nangungunang ranggo ng pilak na medalya, si Ransu ay hindi makakatulong ngunit linunok ang kanyang laway. "Huwag mo siyang labanan." Sa kabila ng kanyang mga reklamo, binigyan pa rin ni Jendong si Ransu ng payo. Tumango si Ransu na sumang-ayon, ngunit bago pa man siya makapagsabi, si Bin ay sumugod sa kanya. Paano? Inatake ni Binjo na may iba't ibang mga galaw, isa-isa. Kasunod ng payo ni Jendong, nakatuon si Ransu sa pagtatanggol. Bagaman pareho silang mga fighter ng antas ng seed sa martial arts competition, mayroon pa ring isang makabuluhang puwang sa pagitan nila. Si Binjo ay malinaw na mas malakas kaysa kay Ransu, at kahit na ipinagtanggol niya ng maayos ang kanyang sarili, sa huli ay natalo siya pagkatapos ng 10 minuto. Natalo ako sa huli. Well, normal para sa batang ito na matalo. Pagkatapos ng lahat, si Binjo ang nangungunang ranggo na pilak na medalya. Totoo iyon. Ang taong ito na nagngangalang Ransu ay hindi nawala ng mukha sa pamamagitan ng pagkatalo kay Binjo. Bukod, tinalo niya si Shanhuang kanina, kaya ang pagkatalo na ito ay maaari pa ring isaalan-alang na isang kagalang-galang. Walang tinig na pagsasalita para sa pagkatalo ni Ransu. Sa halip na dama ng lahat na ang kanyang pagkatalo ay isang normal na bagay lamang, isinasaalang-alang ang kanyang kalaban ay si Binjo.
Ang iyong kaibigan ay hindi sapat na mapaghamon. Hindi niya maapoy ang aking espiritu ng pakikipaglaban. Ngunit interesado ako sa iyo. Binjo sneered. Ang kanyang tingin na naaayon kay Jendong. Manggahas ka bang labanan ako? Kabanata 84. Hamon. Kumusta naman? Manggahas ka bang labanan ako? Binjo sneered. Na may isang nakakapukaw na tingin na nakatingin kay Jendong. Hindi nagulat si Jendong sa kanyang hamon. Mula sa simula, ang target ng taong ito ay sa kanya. Si Bin ay nakipaglaban lamang kay Ranso upang ma-provoke siya. Si Binjo ay talagang kumuha ng inisyatibo upang hamanin, ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Nonsense, si Ranso ay mayroon ng isang manlalaro na antas ng manlalaro sa martial arts na kompetisyon. Maaari ba siyang gabay sa taong ito na si Jendong? Hindi ba siya dapat maging isang ordinaryong tao, di ba? Ilang sandali, nagulat ang lahat at ang eksena ay nasa isang kaguluhan. Kapatid na Ye. Bumalik sa kanya si Ransu, na nakakapit sa kanyang dibdib sa sakit. Malinaw na, sadyang nasugatan ni Binjo si Ranso upang pukawin siya. Okay ka lang? Tanong ni Jendong. Umiling-iling si Ranso, masakit ang aking tiyan, ngunit hindi ito isang malaking pakikitungo. Bagaman sinabi niya na hindi mahalaga, hindi siya mukhang isang okay. Mapatla ang mukha ni Ranso at tuyo ang kanyang mga labi. Malinaw, nakaranas siya ng malubhang pinsala sa panloob. Sinabi ko sa iyo na huwag lumaban, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon ay nagdurusa ka. Umiling-iling si Jendong at nagbuntong hininga. Sa puntong ito, biglang humingi ng tawad si Ranso, pasensya na, kapatid na Ye, hindi ko dapat binaliwala ang pakikinig sa iyo. Nang makita si Ranso na humihingi ng paumanhin, naramdaman din ni Jendong na medyo nahihiya. Sa totoo lang, kung may dapat humingi ng tawad, dapat siya sa kanya. Si Bin ay malinaw na ginamit ang mga mabibigat na taktika upang matarget siya. Kid, nakag-isip ka na ba? Itigil ang pag-aaksaya ng oras, maglakas loob ka bang labanan ang aking pinsan? Habang nag-uusap ang dalawa, isang hindi kanais-nais na tinig ang nagmula sa gilid, na kabilang kay Kaijo. Kapatid na Ye, huwag tanggapin ang hamon. Si Binjo ay napakalakas, marahil siya ay nasa nangungunang tatlo sa kompetisyon ng martial arts. Matatalo ka kung lalaban mo siya. Si Ranso ay nagpapaalala sa kanya ng tame time. Naririnig ito, hindi mapigilan ni Jendong na ngumiti. Pinayuhan na lang niya si Ranso na huwag labanan si Binjo, ngunit hindi nakinig si Ranso. Ngayon na siya ay nagdusa ng pagkatalo, pinapayuhan niya siyang huwag lumaban. Gayunpaman, si Bin ay nag-udyok lamang sa kanya, at si Jendong ay hindi maabala upang bigyang pansin siya. Ngunit ang taong ito ay sadyang hinihimok si Ranso at kahit na nasugatan siya. Ginawa nitong nagkasala si Jendong, na parang nagdulot siya ng problema para sa kanya. Naisip niya ang paghiganti sa kanya. Bakit wala kang sinasabi? Ano ang masasabi niya? Manggahas ba siyang tanggapin ang hamon? Si Binjo ang una sa listahan ng pilak na medalya, ang pagtanggap ng hamon ay humihingi lamang ng problema. Ang mga tao sa paligid nila ay nag-sneer at gumawa ng mga biro. Si Jendong ay hindi nagalit, ngunit sa halip ay umiling-iling at tumawa. Kahit na sa sandaling ito, maaari pa rin siyang tumawa. Sa entablado, biglang nagdilim ang mga mata ni Binjo, ano ang nakakatawa? Natatawa ako sa iyong kamangmangan. Sa palagay mo ay hindi ka maaaring matalo dahil mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit hindi mo alam na ang mundo ay mas malaki kaysa sa nakikita mo. Sinabi ni Jendong. Nang marinig ito, ang mga mata ni Binjo ay nagsalubong at ang kanyang mga mata ay naging mas malamig. Mapahamak ito, gaano ka manggahas na insulto ang pinsan ko, ako. Sa gilid, si Kaijo ay malapit ng sampain, ngunit si Jendong ay hindi man lang nag-abala sa kanya at diretso na lumakad sa entablado. Dahil nais mong labanan ako ng napakasama, hindi ko iniisip na ipakita sa iyo kung gaano kalaki ang mundo. His. Ang mga salita ni Jendong ay hindi malakas, ngunit tunog sila ng kulog sa mga tainga ng lahat. Dapat ay nagkaroon siya ng maraming kumpiyansa na sabihin ang mga salitang ito. Iniisip pa ba niya na mas malakas siya kaysa kay Binjo? Dumura ako sa iyo, mayroon ka pa ring isang malaking bibig. Ang pinsan ko ay durugan katulad ng isang bog. Pinsan. Inabala ni Binjo si Kaijo, dahil nasa entablado tayo, alam ko kung ano ang gagawin. Wala na tayong pag-usapan. Malinaw na iginagalang pa rin ni Kaijo ang kanyang pinsan. Sa sandaling nagsalita si Binjo, agad niyang isinara ang kanyang bibig. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang dalawa ay lumakad sa gitna ng entablado. Bago pa man magsimula ang laban, naging panahunan ang kapaligiran.
Ang hindi nakikita na aura na nagmula sa dalawang malakas na lalaki na bumangga tulad ng dalawang hindi nakikita na bagyo. Pagkalipas ng 2 segundo, kumilos si Jendong. Inunat niya ang isang daliri at tinakpan si Binjo. Gawin mo ang pagkilos mo, papayagan kita muna. Ang hindi pag-uugali ni Jendong at provocative gesture ay agad na pinansin ang galit ni Binjo. Ikaw brat, humihingi ka ng kamatayan. Umungol si Binjo at sumuntok sa kanya. Nakaharap sa pag-atake, tumayo si Jendong at hindi man lang sinubukan na yumigtad. Ano ang kamatayan, baliw ba ang taong ito? Hindi man siya umiwas. Sa palagay ko sinusubukan niyang subukan ito. Ang buong arena ay nagulat ng ilang sandali. Kahit na si Binjo ay hindi maiwasang mapalawak ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Jendong ay matapang na subukan at kunin ang kanyang suntok sa ulo. Gayunpaman, sa kabila ng sorpresa, lihim na nalulugod si Binjo na makita na si Jendong ay hindi humigtad. Ikaw maliit na brat, kung nais mong mamatay, ibibigay ko ang iyong nais. Habang papalapit ang kamao, biglang nagbigay ng lakas si Binjo. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok at inilaan ito kay Jendong. Habang ang distansya sa pagitan nila ay makitid sa ilang pulgada lamang, itinaas ni Jendong ang kanyang braso at sinalubong ang suntok ni Binjo sa kanyang sarili. Bang! Ang dalawang kamao ay nagbangga, at isang mapurol na tunog ang narinig sa arena. Ano? Nagulat si Binjo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang pahiwatig ng takot sa kanyang mga mata. Hindi niya pinigilan ang suntok na iyon, ngunit kahit na, pinamamahalaang ni Jendong ito. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na si Jendong ay nasa parehong antas ng kanya, o kahit na mas malakas. Alinmang paraan, hindi ito matatanggap ni Binjo. Talagang hinaranggan niya ito. Hindi lamang si Binjo, kundi pati na rin si Kaijo at ang iba pang mga nanonood ay nagulat. Tanging si Ranso ay nasa sabik. Bilang karagdagan na nagulat, sumigaw siya ng paghihikayat kay Jendong. Sa entablado, si Binjo, ang nangungunang ranggo ng pilak na medalya, ay mabilis na umatras at lumayo sa sarili mula kay Jendong. Gayunpaman, sa oras na ito, wala siyang parehong pag-aalipusta at disdain sa kanyang mga mata. Sa halip, mukhang mas seryoso siya at natatakot. Sa pamamagitan ng isang suntok na ngayon, alam niya na hindi niya maaaring maliitin si Jendong. Tila na underestimated kita. Mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit matapang na tumayo sa parehong yugto ng akin, ako si Binjo, ngayon ay nakalaan kang magdusa ng isang kahabag-habag na pagkatalo. Malamig na sinabi ni Binjo, na pinagsalubong ang kanyang mga mata. Tila tiwala siya sa kanyang sariling lakas, kahit na alam niya na si Jendong ay isang master din. Ngunit mayroon siyang kapital upang maging kumpiyansa. Mula sa probang punch ngayon lamang, malamang na alam ni Jendong ang lakas ni Bin, na dapat ay sa maagang yugto ng kaharian ng pagbabagong anyo, at mayroon siyang lakas upang makipagkompetensya para sa nangungunang tatlo sa paligsahan sa martial arts. Sa kasamaang palad, malakas si Binjo, ngunit pinili niya ang maling kalaban. Si Jendong ay nasa rurok ng pagbabagong anyo, at sa kanyang mga mata, si Binjo ay tulad ng isang ant na maaaring madurage ng isang kisap mata ng kanyang kamay. Kabanata 85. Ang may-ari ng Qingmo House ay si Qing Jiebei. Napakaraming bagay na walang kaparerekon, pinaplano mo bang manalo ako sa iyong laway? Sumigaw si Jendong. Nakikita pa rin sa kanya na natawa pa rin sa oras na ito, si Binjo ay hindi maipaliwanag na nagalit. Hindi mo alam ang mas mahusay, ngayon ay hahayaan ko kang makita ang terorismo sa unang lugar sa listahan ng pilak na medalya. Umungol si Binjo at inatake muli si Jendong. Sa oras na ito, hindi tumayo si Jendong, ngunit nakipaglaban muli laban kay Binjo sa entablado. Siyempre, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, kung hindi man si Binjo ay ma-knockdown na ang nakaraan. Gumamit lamang siya ng mas mababa sa kalahati ng kanyang lakas, tinawag itong away, ngunit ito ay talagang katulad ng pagsusuri sa aktwal na kapangyarihan ng labanan kay Binjo. Mapahamak ito, paano magiging malakas ang batang ito? Habang ang labanan ay nagpatuloy sa pangalawa sa pamamagitan nilang dalawa, si Bin ay mula sa pagiging puno ng kumpiyansa sa simula na ngayon ay medyo hindi mapakali. Ang madla sa eksena ay nagulat din sa sandaling ito, na nakatitig sa malawak na mga mata sa laban sa entablado, kahit na kumikislap ng isang beses. Ding! Tulad ng dalawa na nakikipaglaban sa entablado, biglang isang kampanilya sa paninindigan ng referee. Sa boxing gym, ang pagring ng kampanilya ay nangangahulugang isang pagpos o pagtatapos, at ang dalawa na nakikipaglaban sa entablado ay agad na tumigil. Ano ang nangyayari? Sino ang pumunta sa kampanilya? Si Binjo ay mukhang madilim sa paninindigan ng referee.
Upang makita lamang na bukod sa referee, mayroong isang dagdag na figure doon na nakakaalam kung kailan ito lumitaw. Ito ay isang gitnang may edad na babae sa kanyang 30s, nakasuot ng isang sexy at masikip na angkop na sangkap na may nakakatakot na malaking dibdib. Bagaman siya ay nakaraang gitnang edad, hindi siya nag-iwan ng anumang mga bakas ng oras, ngunit sa halip ay ipinakita ang kanyang matandang kagandahan. Ito ba? Si Sister Ching Jie. Sister Ching Jie. Sino ang batang ito? Mukha siyang kapana-panabik. Siya, panatilihin ang iyong boses, gusto mo bang mamatay? Ito ang babaeng boss ng Qingmo Pavilion, Qing Jibai. Sa pamamagitan lamang ng pagstompang ng kanyang paa, maaari niyang iling ang buong lungsod ng lalawigan ng Nanzhou. Siya ang big shot na maaaring tumawag sa mga pag-shot. Ang hitsura ng batang babae ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa pinangyarihan. Narinig din ni Zhendong ang mga talakayan sa ibaba. Palagi niyang naisip na ang boss ng likuran ng mga eksena ng isang samahan na kasing lakas ng Qingmo Pavilion ay dapat na isang napakamay kakayahang tao. Hindi niya inaasahan na maging isang babae ito, at isang magandang dalaga. Sister Ching Jia, bakit mo pinatunog ang post bell? Galit na sinulyapan ni Binjo si Zhendong at tinanong si Ching Jia sa paninindigan ng referee. Napapasok lang siya sa laban, ngunit nagambala. Medyo galit siya rito. Sa kabutihang palad, ang taong nagpatunog sa kampanilya ay si Ching Jiabai. Kung ito ay ibang tao, marahil ay papatulan sila ni Bin. Bin, huwag na makipag-away. Nagtatapos ang tugma dito. Sagot ni Ching Jia. Sa pahayag na ito, ang isa pang pag-ikot ng maingay na mga talakayan ay naganap. Ano? Itigil ang tugma. Bakit? Oo, kapapasok lang natin. Bakit huminto ngayon? Naguguluhan at nabigo ang madla. Dumating sila rito upang manood ng isang laban sa boxing, lalo na sa pagitan ng mga bihasang mandirigma. Ano? Itigil ang tugma. Ngunit ako. Huwag ka nang magsalita. Sinabi ko na tapos na, kaya tapos na. Hindi ka ba nakikinig sa akin? May nais na sabihin si Binjo, ngunit pinigilan siya ni Ching Jiabai sa isang pangungusap lamang. Maaari mong makita na pinipigilan ni Binjo ang kanyang galit, ngunit hindi siya naglakas loob na magalit. Ikaw brat, swerte ka ngayon, na-save mo na ang iyong buhay. Sa huli, maaari lamang siyang sumulyap kay Zhendong na mabangis at maglakad sa entablado sa isang half. Umiling-iling si Zhendong at ngumiti. Nakakatakot talaga kung gaano makitid ang pag-iisip ng ilang mga tao. Mahina si Binjo at naisip na maaari niyang talunin siya. Ikinalulungkot kong abalahin ang kasiyahan ng lahat sa tugma ng boxing. Bilang kabayaran, ang mga tiket ngayon ay libre para sa lahat, at ayusin ko ang iba pang mga tugma sa boxing para sa inyo kaagad. Matapos tawagan si Binjo mula sa entablado, agad na inilagay ni Ching Jia ang isang magiliw ng ngiti at humingi ng tawad sa lahat. Kailangang sabihin na ang babaeng ito ay bihasa sa mga sitwasyong panlipunan. Orihinal na, ang lahat ay hindi nasisiyahan tungkol sa biglaang pagtatapos ng tugma, ngunit nang marinig nila na ang mga tiket ngayon ay libre at maaari silang manood ng maraming mga tugma, lahat sila ay ngumiti at masaya muli. Si Zhendong ay subconsciously ay tumingin kay Ching Jia at natagpuan na nakatingin din siya sa kanya, kaya't ang dalawa sa kanila ay nakatitigan ng mga mata. Itinaas ni Ching Jia ang kilay niya sa kanya, na parang pang-aakit. Ano ang gusto ng babaeng ito? Si Zhendong ay nagbulong sa kanyang sarili, at pagkatapos ay bumaba siya sa entablado. Kapatid na Ye, okay ka lang ba? Si Ransu na nagmamadali upang magtanong ng may pag-aalala. Mukha ba akong isang taong hindi okay? Lumapit si Zhendong. Una nang natigilan si Ransu, pagkatapos ay kiniskis ang kanyang ulo at tumawa ng awkwardly. Sa nagdaang labanan, si Zhendong ay hindi nagdusa ng anumang pagkalugi, kaya ang pagtatanong kung okay ba siya ay tila hindi kinakailangan. Kapata na Ye, kamangha-mangha ka lang ngayon. Hindi mo nakita ang hitsura ng mga mukha ng lahat. Tinakot mo silang lahat. Natuwa si Ransu. Natuwa pa rin siya sa paningin ng matinding pakikipaglaban ni Zhendong kay Binjo sa entablado. Ito ay parang siya ang nakipaglaban sa isang mahirap na labanan kay Binjo. Nakikita kay Ransu na nasa sabik, hindi mapigilan ni Zhendong. Bigla, naalala niya ang isang bagay at kinuha ang card na ibinigay sa kanya ni Ransu. Eto, ang iyong card. Mayroon itong 5 milyon sa loob nito, at hindi ako nakakuha ng 1 sentimo. Ibinabalik ko ito sa iyo ng buo. Ha! Hindi ba ginamit ang pera na iyon upang suhulan ang referee? Paano ito natapos sa iyong mga kamay? Nagtataka si Ransu. Sa katunayan, ang pera ay orihinal na sinadya upang suolan ang referee, ngunit kalaunan, nang malaman ni Zhendong na si Ransu ay mananalo laban kay Shan Huang, naglagay siya ng isang mabibigat na pusta sa kanya.
Bilang karagdagan sa panunood ng mga tugma, pinayagan din ng Qingmo Pavilion ang mga tao na tumaya sa kinalabasan ng mga fights, na kung bakit ito nakakaakit ng maraming tao. Ipinaliwanag ni Jendong ang sitwasyon, at nagulat si Ransu nang marinig ito. Hindi ko inaasahan na ang pera sa Qingmo Pavilion ay maaaring kumita ng madali. Mas madali ito kaysa sa pagnanakaw. Hindi nakakagulat na ang aking ama ay madalas na sinasabi na ang apat na pangunahing pamilya sa Nanzhou City ay ang pinakamalakas lamang sa ibabaw. Sa katunayan, maraming mga nakatagong kapangyarihan na kasing lakas ng mga ito. Sa palagay ko ang Qingmo Pavilion ay hindi ordinaryo. Hindi nagulat si Jendong sa mga salita ni Ransu. Sa napakaraming mga dalubhasa sa martial arts sa ilalim ng Qingmo Pavilion, talagang hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa apat na pangunahing pamilya sa mga tuntunin ng lakas at background. Gayunpaman, nagulat siya na ang may-ari ng Qingmo Pavilion ay isang babae. Dahil nasugatan si Ransu sa panahon ng labanan at hindi na makikipaglaban, ang dalawa sa kanila ay hindi nagplano na manatili ng mas mahaba at handa nang umalis. Maghintay ng 1 minuto, Ginong Ye, sigaw ng referee mula sa likuran na malapit na silang umalis. Ano ang problema? Tanong ni Jendong. Ginong Ye, ang may-ari ng Qingmo Pavilion, Miss Qingjia, ay nais na anyayahan kang lumapit at magkaroon ng isang upuan. Tumango ang referee at sumagot ng isang busog. Qingjie Bai. Si Jendong ay napaatras. Hindi niya kilala ang babaeng ito, kaya bakit niya siya inanyayahan? Kabanata 86. Invitation ni Bai Qing. Hindi namin kilala ang iyong kaibigan na si Qingjia, bakit niya kami inanyayahan? Maingat na tanong ni Ransu bago makapagsalita si Jendong. Hindi ko rin alam. Inutusan lamang ako ni Qingjia na ipaalam sa iyo. At, hindi inanyayahan ni Qingjia ang dalawa, inanyayahan lamang niya si Ginong Ye, magalang na ipinaliwanag ng tagahatol. Nang marinig ito, ang mukha ni Ransu ay umikot ng ilang beses, na tila napahiya. Sino sa palagay niya? Inaanyayahan ng isang tao bilang isang panauhin ngunit nag-aanyaya lamang sa isang tao. Napakahusay na iyon. Kapatid, sa palagay ko ang babae ay may ilang mga motibo. Huwag mag-abala sa kanya. Nagreklamo si Ransu at naghanda na umalis. Huwag kang mag-alala, titingnan ko muna, sabi ni Jendong. Bakit ka pupunta? Hindi mo siya kilala. Ito ay alinman sa isang bitag o isang scam. Sinubukan ni Ransu na hikayatin siya. Ito ay isang bagay lamang na tulad ni Ransu, isang batang master ng pamilyang Su, ang maaaring sabihin. Kung may iba pa, hindi sila maglakas loob na magsalita ng may-ari ng Qingmo Pavilion. Gayunpaman, isinasaalang-alang din ni Jendong na wala siyang koneksyon o sama ng loob kay Qingjia. Sa makatuwid, hindi siya dapat magkaroon ng anumang nakakahamak na hangarin sa kanya. Tulad ng kung bakit niya siya nais na lumapit, hindi niya alam. Ito ay ang kanyang pag-usisa na gumawa sa kanya na nais na pumunta at alamin. Okay lang. Pupunta na lang ako at umupo sandali. Babalik ako kaagad, ngumiti si Jendong. Nang makita na nag-iisip siya, wala nang sinabi si Ran. Di nagtagal, sinundan ni Jendong ang referee at nakarating sa isang pribadong silid sa loob ng Qingmo Pavilion. Sa labas ng Qingmo Pavilion ay ang arena at iba't ibang mga upuan ng manunood. Ngunit habang naglalakad sila sa isang pintuan at pumasok, ito ay isang ganap na naiibang mundo. Mayroong isang artificial na bundok, isang maliit na lawa na gawa ng tao, at kahit na ang ilang maingat na dinisenyong maliit na mga detalye, na ginagawang parang isang paraiso sa mundo. Ang referee ay humantong sa kanya sa isang hiwalay na pribadong silid. Sa sandaling pumasok na siya, naamoy ni Jendong ang isang malabo at matikas na halimuyak, hindi nakamamatay ngunit sa halip pambabae. Sa sandaling ito, si Qingjie Bai ay nakaupo sa sofa, tinitikman ang pinong alak sa isang pulang baso ng alak. Qingjie, narito si Ginong Ye. Maaari kang umalis ngayon. Kung wala ang aking mga order, walang pinapayagan na pumasok. Ikinaway ni Qingjie ang kanyang kamay, at ang referee ay magalang na tumango bago umalis, isinara ang pintuan sa pribadong silid sa likuran niya. Tanging sina Qingjie at Jendong ang naiwan sa silid. Mangyaring magkaroon ng isang upuan. Ngumiti si Qingjie kay Jendong at kumuha ng isang bagong baso ng alak mula sa gabinete, na nagbubuhos ng isang katlo ng alak dito at itinulak ito sa kanya. Isang 20 taong gulang na alak, nais mo bang subukan ito? Si Jendong ay hindi nag-atubiling at kinuha ang baso ng alak, binigyan ito ng isang simpleng pag-iling bago ito tinikman. Paano ang lasa? Tanong ni Qingjie. Ako ay isang magaspang na tao, hindi tulad ni Qingjie na nagbabayad ng pansin sa kalidad ng buhay. Hindi ko masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng mga magagandang alak na ito at mga ordinaryong
Nagkibit balikat si Jendong. Malinaw na nagulat ang kanyang sagot kay Qingjia. Noong nakaraan, sa tuwing inanyayahan niya ang isang tao na uminom, naintindihan man talaga nila o nagkukunwari na maunawaan, lagi nilang pupurihin ang kanyang alak pagkatapos uminom ito, upang lumitaw ang pino at sopistikado. Ngunit sinabi ni Jendong na siya ay isang magaspang na tao na hindi makikilala sa pagitan ng mabuti at masamang alak, at ang tuwid na ito ay nagulat si Qingjia. Wala akong masasabi, si Ginong Ye ay talagang isang prangka at mapagpasyang tao, iniunat ni Qingjia ang kanyang mga binti at ngumiti kay Jendong. Dapat sabihin na kapag naupo ang babaeng ito, ang kanyang kagandahan ay medyo malakas para sa mga kalalakihan. Sa kanyang pambihirang hitsura at figure, kasabay ng isang may sapat na gulang at kaakit-akit na ngiti, hindi mapigilan ni Jendong ngunit medyo tinutokso. Gosh! Ang babaeng ito ay maaaring talagang magbawitch ng isang lalaki. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, mabilis na itinulak ang kanyang nakakagambalang mga saloobin at sinabing, Qingjie, hindi mo lang ako inanyayahan dito na uminom, hindi ba? Ano ang problema? Sa halip na sagutin si Jendong, tumayo si Qingjie mula sa sofa. Naglakad siya papunta kay Jendong at direktang nakataas ang isang jade hand, inilagay ito sa kanyang balikat. Ang babaeng ito ay talagang matapang, ang buong katawan niya ay ilang sentimetro lamang ang layo kay Jendong. Malinaw na maamoy ni Jendong ang nakakaakit na halimuyak na nagmula sa kanyang katawan. Nagmamadali ka bang pag-usapan ang tungkol sa negosyo? Ayaw mo bang manatili sa akin ng kaunti? Sumandal S. Qingjie-bai, malapit sa tainga ni Jendong at nagsalita sa isang malambot na tinig. Dahil napakalapit nila, si Jendong ay maaaring makaramdam ng isang mainit na simoy ng hangin na pumutok sa kanyang tainga habang siya ay nagsalita. Ano ang gusto ng babaeng ito? Maaari bang maging interesado siya sa akin? Qingjia, sabihin mo lang kung ano ang nais mong sabihin, si Jendong ay masyadong tamad upang makitungo sa kanya at dumiretso sa puntong ito, umatras ng isang hakbang at lumikha ng ilang distansya sa pagitan nila. Nagatubiling sandali si Qingjie-bai, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng sorpresa. Noong nakaraan, sa tuwing nakipag-ugnay siya sa ibang mga kalalakihan, nais nilang lahat na lumapit sa kanya. Ngunit si Jendong ay walang masamang pag-iisip at sa halip ay kinuha ang inisyatibo upang mapalayo ang kanyang sarili sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na nakatagpo niya ang isang tao na maaaring makontrol ang kanyang sarili sa paligid niya, at nakaramdam siya ng isang maliit na pakiramdam ng hindi kasiya siya sa kanyang puso. Path, bakit ka napakalayo sa akin? Ako ay isang babae na walang lakas, sa palagay mo ba ay makakain kita? Bagaman sinabi niya na wala siyang lakas, si Jendong ay hindi sapat na tanga upang maniwala na siya ay isang ordinaryong babae lamang. Sa pamamagitan ng Qingmohol na tulad ng isang malaking samahan na may maraming mga bihasang miyembro, ang katotohanan na si Qingjie, isang babae, ay maaaring mag-utos sa mga bihasang miyembro ay nagpakita na hindi siya dapat ma-underestimated. Sa anumang kaso, ang babaeng ito ay hindi simple. Kung talagang gusto mo akong kainin, hindi ka magiging magalang sa akin. Nagtataka lang ako tungkol sa kung bakit mo ako tinawag dito, si Jendong ay ngumisi. Ikaw talaga ay isang tao na hindi nakakaintindi ng pag-iibigan. Nang makita na ang kanyang mapang-akit na pamamaraan ay hindi epektibo laban kay Jendong, sumuko siya. Nakaupo sa sofa, ibinuhos ni Qingjie-bai ang kanyang sarili ng isang baso ng alak at humigop. Dahil gusto mong maging diretso, hindi ako matalo sa paligid ng Bosch. Hinahangaan kita at umaasa na maaari kang sumali sa aming Qingmohol. Sa wakas, ipinahayag ni Qingjie-bai ang kanyang tunay na hangarin. Sa una, nagulat si Jendong, ngunit pagkaraan ng 2 segundo, nakuha niya ang kanyang pag-iingat. Kaya't ang babaeng ito ay sinusubukan na mag-recruit sa kanya upang magtrabaho para sa kanya. Sa impluwensya at kapangyarihan ng Qingmohol sa Nanzhou City, ang pagsali sa kanila ay marahil isang pangarap na matupad para sa maraming tao. Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng bagay na pinapangarap ng karamihan sa mga tao ay hindi nag-apela kay Jendong. Una, hindi siya nagkulang ng pera, at pangalawa, sa kanyang mga mata, ang buong Qingmo Pavilion ay isang pangkat lamang ng mga katamtamang tao. Salamat, Sister Qingjia, sa pag-iisip ng lubos sa akin, ngunit ipapasa ko ang pagsali sa Qingmo Pavilion. Nasanay ako na malaya at hindi ako makatayo na mapipilit ng iba. Ngumiti si Jendong at tumanggi ng mapagpasyahan. Nagulat si Qingjie-bai. Maraming tao ang sabik na sumali sa kanilang Qingmo Pavilion, ngunit wala silang pagkakataon. Ngayon kinuha niya ang inisyatibo upang anyayahan siya, ngunit tumanggi pa rin siya. Ito ang unang pagkakataon. Kabanata 87. Half-Step Grandmaster.
Hindi ka ba interesado na malaman ang tungkol sa mga pakinabang ng aming Ching Mohol? Si Ching Jiebay ay nagpatuloy sa sorpresa. Nakasandal sa isang ngiti, sumagot si Jendong, sa palagay ko hindi na kinakailangan. Salamat sa paanyaya, ngunit dapat akong umalis. Gamit nito, tumalikod si Jendong, hindi na nakakagambala upang manatili pa. Nadama ni Ching Jiebay ang isang twinge ng pagkabigo at galit sa kanyang mapurol na pagtanggi. Tulad ng nakarating si Jendong sa pintuan, nagsalita si Ching Jiebay, lahat ng aming mga mandirigma sa Ching Mohol ay tumatanggap ng mga espirito na bato bilang isang buwanang bonus. Sa pagbanggit ng Spirit Stones, bigla ang tumigil ang mga hakbang ni Jendong. Spirit Stones. Inulit niya, bumalik upang tumingin kay Ching Jie sa sorpresa. Si Ching Jiebay ay tila nalulugod sa kanyang reaksyon at nagpatuloy, oo, Spirit Stones. Bilang isang martial artist, dapat mong malaman ang kanilang halaga. Kung handa kang magtrabaho para sa akin sa Ching Mohol, hindi ka lamang babayaran ng isang buwanang sweldo ng 1,000,000, ngunit mayroon ding 2 dagdag na mga bato ng espirito bawat buwan. Ang mga bato ng espirito ay bihirang at mahalagang mineral na natural na naglalaman ng espiritual na enerhiya. Kapag hinihigop ng martial artist sa panahon ng pagsasanay, nagbigay sila ng malaking benepisyo. Sa kasamaang palad, napakahirap nilang minahan, na ginagawang isang mahirap na mapagkukunan na naririnig lamang ng karamihan sa mga martial artist ngunit hindi pa nakikita. Ilang beses na itong ginamit ni Jendong noong siya ay isang mersenaryo sa sinaunang Yuan Empire at alam ang kanilang halaga na mas mahusay kaysa sa karamihan sa mga martial artist. Ang babaeng ito ay may mga espirito na bato. Biglang natanto ni Jendong. Hindi nakakagulat na napakaraming mga dalubhasa sa martial arts sa Ching Mohol, kasama na si Binjo, isang master sa pagbabagong anyo. Kung si Ching Jie ay talagang may mga espirito na bato, hindi nakakagulat na handa silang magtrabaho para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga bato ng espirito ay lubos na mahalaga sa mga martial artist, at inihambing sa kanila, ang mataas na sweldo na inaalok ay wala. Pinahinto ko ang iyong pakikipaglaban kay Binjo kanina dahil nakita ko ang iyong mga kasanayan. May talento ka, at hanggat handa kang magtrabaho para sa akin, ipinangako kong hindi kita tretretuhin ng hindi patas. Nagbibigay ako ng iba pang mga boksingero lamang ng isang espirito na bato bawat buwan, ngunit sa lahat ng mga pilak na medalya sa Ching Mohol, tanging si Binjo ang nakakakuha ng 2 espirito na bato bawat buwan. Kung handa kang sumali sa Ching Mohol, mabibigyan kita ng parehong pagtrato tulad ng kanya. Tulad ng nagulat si Jendong, nagsalita ulit si Ching Jiebay. Tila tiwala siya sa mga kondisyon na inalok niya, na iniisip na si Jendong ay tiyak na hindi maaring tanggihan siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kalkulasyon ay malinaw na hindi kinakailangan. Ang mga bato ng espirito ay nakatutokso kay Jendong, ngunit hindi sapat upang baguhin ang kanyang isip. Pinahahalagahan ko ang iyong alok, Ching Jie, ngunit ipapasa ko sa pagsali sa Ching Mohol, sabi ni Jendong. Ang pagmamataas ni Ching Jie ay nagyelo sa isang iglap, at tinitigan siya ng hindi paniniwala. Ayaw mo ba ng mga bato ng espiritu? Tanong niya. Siyempre gusto ko, ngunit hindi ito sapat upang mabago ko ang aking isip. Nagkibit balikat si Jendong. Ikaw. Galit na galit si Ching Jiebay kaya naging mabilis ang kanyang paghinga. Hindi pa siya nakakita ng katulad niya dati. Hindi gumana ang charm niya, hindi gumana ang mga paanyaya, at kahit na ang kanyang pinakamalaking trump card, ang mga bato na espiritu, ay hindi mababago ang kanyang isip. Sino ang taong ito? Kalimutan mo, dahil hindi ka interesado, hindi kita pipilitin. Ikaw ay isang ignorante na maliit na kapatid. Si Ching Jie ay inis at naiinis na nagkomento, na binigyan si Jendong ng isang hindi kanais-nais na tingin. Umiling-iling si Jendong at ngumiti. Hindi niya inaasahan na ang babae sa likod ng Ching Mohol ay magkakaroon din ng isang bahagi ng emosyon ng isang maliit na babae sa pribado. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan ng espiritual na bato sa kanyang kamay ay nagulat kay Jendong. Ang espiritual na bato ay isang bihirang bagay, saan nakakakuha ng babaeng ito. Kung hindi mo nais na gumawa ng mga bagay para sa akin, ayos lang. Ngunit hinahangaan ka ng kapatid na babae bilang isang tao. Tumanggi ka bang makipagkaibigan sa akin? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Ching Jie. Matapos sabihin ito, siya mismo ay medyo nalilito. Karaniwan, ito ay ang mga mabaho na kalalakihan na aktibong nais na makipagkaibigan sa kanya. Paano niya masasabi na nais niyang makipagkaibigan sa iba? Nasanay lang ako na malaya at hindi makatayo na mapigilan. Siyempre, makakapagkaibigan ako. Si Jendong ay magalang na tumugon. Nang makita na hindi na siya tumanggi muli, sa wakas ay ngumiti si Ching Jie.
Sa pamamagitan ng isang simpleng pakikipag-ugnay, nakikita ni Jendong na ang babaeng ito ay walang masamang hangarin sa kanya. Dahil walang masamang hangarin, ang pakikipagkaibigan ay syempre posible, lalo na dahil ang babaeng ito ay mayroon ding mga mapagkukunan ng espiritual na bato. Ang kanyang background ay hindi dapat maging simple. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon ka bang mga grudges kasama si Bin Jo mula sa aming Qingmo Hall? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Qingjia. Mayroong ilang mga hindi kasiya siyang bagay. Sumagot si Jendong. Hindi nakakagulat nang napanood kita na nakikipagkompetensya kay Bin ngayon, tila kinamumuhian kanya ng sobra. Nagpatuloy si Qingjia, huwag kang mag-alala, ngayon na kaibigan ka ng kapatid, kikilos ako bilang tagapamagitan at ibalik ang mga sama ng loob sa pagitan mo. Ang sigasig ni Qingjia Bai ay naging medyo napahiya si Jendong. Bagaman wala siyang pakialam kay Bin, ayaw niyang bigwan ang kanyang mabuting hangarin. Maraming salamat, Sister Qingjia, sabi ni Jendong. Si Qingjia ay orihinal na nais na anyayahan si Jendong na magkasama sa tanghalian, ngunit tumanggi siya. Matapos ang isang maikling chat, lumabas si Jendong sa pribadong silid. Natagpuan niya si Ransu na naghihintay sa labas ng Qingmo Pavilion at tumakbo sa kanya. Kapatid na Ye, okay ka lang ba? Tanong ni Ransu. Uminom lang at nakikipagkaibigan, ano ang maaaring magkamali? Tumawa si Jendong. Nagulat si Ransu at nagtaka. Pag-inom at pakikipagkaibigan. Ngunit ang babaeng iyon ay ang nasa likuran ng mga eksena ng Qingmo Pavilion. Kung inaanyayahan kanya, uminom lang ito at makipagkaibigan. Isinalaysay ni Jendong kung ano ang nangyari sa kanya. Nang marinig ni Ransu na inalok ni Qingjia Bai ang mga bato ng espirito bilang mga benepisyo, agad siyang naging hindi mapakali. Ano? Ang babaeng iyon ay talagang may espirito na bato. Halos di makapagsalita si Ransu. Hindi nahanap ni Ye Jendong ang kanyang reaksyon na kakaiba. Para sa mga martial artist, ang mga bato ng espirito ay isang nakakaakit na kayamanan. Kahit na sumang-ayon si Jendong na mahirap pigilan, ngunit hindi niya nais na sumali sa Qingmo Pavilion. Hindi nakakagulat na maraming mga eksperto sa martial arts sa Qingmo Pavilion. Ang babaeng ito ay talagang gumagamit ng mga bato ng espirito bilang mga benepisyo. Ang kanyang mga pamamaraan ay talagang kahanga-hanga. Maaari rin siyang magkaroon ng access sa mga mapagkukunan ng Spirit Stone. Hindi siya simple. Si Ransu ay nagulat sa sorpresa. Tumango rin si Jendong, hindi niya kailangan si Ransu upang sabihin sa kanya ito, naramdaman na niya ang parehong paraan. Ang mga bato ng espirito ay tulad ng isang mahirap na mapagkukunan, ngunit si Qingjia Bai ay may isang paraan upang makuha ang mga ito at kahit na mahigpit na ibigay ang mga ito sa kanyang mga subordinate. Ang kanyang mga pamamaraan at background ay pambihirang. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit nais niyang maging kaibigan si Qingjia. Kung makakakuha siya ng ilang mga mapagkukunan ng espirito ng bato mula sa babaeng ito, magiging malaking pakinabang ito sa kanyang sariling paglilinang. Matagal na siyang natigil sa rurok ng kaharian ng pagbabagong anyo. Kung makakakuha siya ng sapat na mga bato ng espirito, maaaring masira niya ang kalahating hakbang na lupain ng Grandmaster sa isang nahulog na swoop. Kabanata 88. Mahiwagang gantimpala. Para sa mga susunod na araw, bukod sa kanyang normal na schedule ng trabaho, ginugol ni Jendong ang lahat ng kanyang oras sa paggabay sa kasanayan ni Ransu. Upang maging mas maginhawa para sa kanya upang makatanggap ng gabay, naghanda si Ransu ng isang silid ng panauhin para kay Jendong sa kanyang tahanan. Ngayon, dumating si Jendong sa bahay ni Ransu maaga ng umaga upang gabayan ang kasanayan ni Ransu. Ang iyong bilis ay hindi sapat na mabilis, mas mabilis. Kontrolin ang lakas ng iyong kamao at tumutok ng higit pa kapag nagsuntok ka. Sa looban, si Ransu ay pinagpapawisan ng labis mula sa kanyang pagsasanay, habang si Jendong ay nakapatong sa isang mahabang bench, na binigyan siya ng gabay sa isang nakaka-relax na paraan. Sa sandaling ito, lumakad si Tingsu na may isang plato ng prutas. Kapatid na Jendong, nagtatrabaho ka ng husto. Magkaroon ng ilang prutas. Sa panahong ito, madalas na ginagabayan ni Jendong ang kasanayan ni Ransu, at bilang isang resulta, naging mas pamilyar siya sa magkapatid. Sa tuwing nagbigay ng gabay si Jendong, palaging aalagaan siya ni Tingsu ng pagkain at inumin, tinatamasa ito. Salamat! Ngumiti si Jendong at natural na kinuha ang prutas upang matikman ito. Hindi nakakagulat na sinabi nila na ang mga mayayaman ay alam kung paano masiyahan sa kanilang sarili. Ang prutas na kinakain niya ay isang bihirang at espesyal na iba't iba, at sa mga nakaraang araw ng paggabay sa kasanayan ni Ransu, binigyan siya ng mabuting pagkain at inumin, na inayos para sa kanya ng malinaw. Masarap ba? Inaasahan ni Ting. Well, medyo matamis. Hehe,
Hanggat gusto ito ni Brother Jendong, hihilingin ko sa mga lingkod na maghanda ng mas marami sa susunod. Nang makita si Jendong ay tumanggo sa kasiyahan, biglang nagpakita ang mukha ni Ting ng isang masayang ngiti, na parang nasisiyahan siya. Ting, ikaw ay masyadong bias. Sa tuwing dadala mo ang lahat ng mga uri ng masarap na pagkain para kay Brother Ye, ngunit hindi mo ako pinapahalagahan, ako ang iyong kapatid. Habang kumakain sila ng prutas at nakikipag-chat, huminto din si Ransu sa pagsasanay at lumakad. Sa katunayan, tinutokso lang siya sa layunin, hindi talaga nagrereklamo. Ngunit nang marinig ito ni Ting, agad na naging pula ang kanyang mukha. Kapatid, dapat kang magsanay, at kung may magdadala sa iyo ng pagkain, sinabi mong nakakagambala ako sa iyong kasanayan, ano ang dapat kong gawin? Sigurado ka bang dahil lamang sa ayaw mong abalahin ang aking pagsasanay, at walang ibang dahilan? Sadyang tinanong ni Ransu. Ang mukha ni Ting ay naging redder, syempre, ano pa ito? Ang pagiging panunokso ni Ransu ay nang naging madalas, tila medyo nahihiya siya at hindi na maglakas loob na manatili pa. Naghintay siya hanggang sa natapos ni Jendong na kumain ng prutas, pagkatapos ay kinuha niya ang plato at tumakbo palayo. Ano ang mali sa kanya? Hindi pa napagtanto ni Jendong kung ano ang nangyayari. Nakita lang niya na ang mukha ni Ting ay hindi makatingin ng tama nang umalis siya, kaya mausisa siyang nagtanong. Puff! Si Ransu ay umiinom ng tubig at nang marinig niya ito, diretso niyang naspray ito. Halika, kapatid na Ye, hindi mo ba makita kung ano ang nangyayari kay Ting? Umiling-iling si Jendong. Nang makita na hindi niya talaga alam, hindi mapigilan ni Ransu kundi umungol at tumawa. Sapat na, kahit gaano kalakas ang isang tao, mayroon pa ring mga kahinaan. Ang paghanga ni Ting para kay Brother Ye ay halos nakasulat sa buong mukha niya, ngunit hindi ito makita ni Brother Ye. Talagang emosyonal siya. Sa katunayan, inaasahan din ni Ransu na si Ting Su ay maaaring makasama si Jendong. Sa kasamaang palad, alam niya na si Jendong ay may kasintahan, kaya't hindi sinabi ni Ransu kahit na wala siyang napansin. Sa pamamagitan ng paraan, kapatid na Ye, sa aking kasalukuyang lakas, sa palagay mo ba ay may posibilidad na mapabuti bago magsimula ang martial arts tournament sa ilang araw? Ang ekspresyon ni Ransu ay agad na naging seryoso at solemn. Bagaman pinatnubayan siya ni Jendong na mabilis na umunlad sa panahong ito, ang kanyang antas ng paglilinang ay natigil sa rurok ng kaharian ng intermediate. Ang antas ng lakas na ito ay halos hindi maituturing na master sa Nanzhou City, ngunit si Ran ay malinaw na hindi nasiyahan dito. Malinaw na sabik siyang pumasok sa susunod na kaharian sa lalong madaling panahon, upang magkaroon ng isang mas mahusay na pagganap sa martial arts tournament. Ang mga halaga ng expert clan ay hindi lamang kakayahan at pagsisikap, kundi pati na rin maraming mga pagkakataon at swerte. Hindi ko masabi na sigurado, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ka. Sinabi ni Jendong. Kahit na hindi siya maaaring magbigay ng isang tumpak na sagot, at si Ran ay hindi makakatulong ngunit magbuntong hininga sa pagkabigo. Tama si Brother Ye. Sana, makakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay sa mga huling araw na ito. Sa anumang kaso, dapat kong ipasok ang nangungunang 10 bago ang martial arts tournament. Huminga ng malalim si Ran, na parang hinihikayat niya ang kanyang sarili. Nang marinig ito, nagulat din si Jendong. Nangungunang 10 ulit. Inutusan siya ng matanda na lumahok sa martial arts tournament at sinabi sa kanya na pumasok sa top 10 kahit na ano. Ngayon si Ran ay pareho. Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging nasa top 10 at hindi nasa top 10? Sino ang mag-host ng martial arts tournament na ito, at bakit kailangan mong pumasok sa nangungunang 10? Diretso na tanong ni Jendong. Umiling-iling si Ran, ang tagapag-ayos ng martial arts tournament ay napaka-misteryoso, at walang nakakaalam kung sino ito. Ang ganitong uri ng kompetisyon ay gaganapin tuwing 3 taon. Maraming mga martial arts masters ang lumahok sa bawat oras. Sinasabing magkakaroon lamang ng mga karagdagang gantimpala para sa pagpasok sa nangungunang 10, ngunit ang mga tiyak na gantimpala ay hindi maliwanag. Ang mga taong nasa nangungunang 10 sa nakaraan ay malalaman. Tumanggo si Jendong. Sa sulat ng paanyaya na ibinigay sa kanya ni Qingye, mayroong isang tala tungkol sa mga gantimpala para sa martial arts na kompetisyon. Gayunpaman, ang mga gantimpala ay walang iba kundi ang pera at iba pang mga materyal na bagay. Habang maaari silang matukso para sa mga ordinaryong tao, hindi nila napigilan ang karamihan sa mga martial artist. Ang dahilan kung bakit napakaraming martial artist ang naakit na lumahok sa kompetisyon ay 2 beses. Una, ang Rumord misteryosong gantimpala para sa pagpasok sa nangungunang 10, at pangalawa, ang pagkakataon na mag-spar sa iba pang mga martial arts masters upang maghanap ng isang pambihirang tagumpay.
Well, kung maaari akong makapasok sa nangungunang 10 o hindi mahirap sabihin ngayon, ngunit sa iyong lakas, kapatid na Ye, hindi dapat magkaroon ng problema. Siguro kahit top 3. Habang siya ay nagsalita, si Ran ay hindi makakatulong ngunit magbuntong hininga na nagpapakita ng ilang inggit kay Jendong. Umiling-iling si Jendong at ngumiti. Sa katunayan, hindi talaga siya interesado sa nangungunang 3 o nangungunang 10. Kung hindi para sa tawag sa telepono ng kanyang lolo na nagtuturo sa kanya na pumasok sa top 10, hindi siya magiging aktibo sa pakikilahok. Ring na ring. Tulad ng pag-uusap ng dalawa, tumunog ang telepono ni Jendong. Ito ay isang tawag mula kay Kyuju Lee, at nakikita ang tumatawag sa ID, nag-atubiling sandali si Jendong. Sa pag-iisip kay Kyujo, naalala pa rin niya ang huling oras na siya ay tumayo sa kanya. Pumayag silang magkita sa gate ng paaralan at magkasama silang bumalik, ngunit sa oras na iyon, si Qing Yingshen ay nakagambala at iginiit na hindi siya kasama ng ibang mga kababaihan, kaya't si Jendong ay walang pagpipilian kundi iwan si Kyujo. Ngayon na tumatawag si Kyujo, maaari ba itong tanungin sa kanya tungkol sa huling oras? Hello, Chief Lee? May maitutulong ba ako sa iyo? Bagaman medyo mahirap ito, agad na sinagot ni Izendong ang telepono at binati ang tumatawag. Jendong, mayroon ka bang? May oras ka ngayon. Kailangan ko ang iyong tulong. Dumating ang tinig ni Kyujo Lee mula sa kabilang dulo ng linya. Kabanata 89. Pagprotekta sa mga hostage. Una nang naisip ni Jendong na ito ay si Kyujo Lee na tumatawag upang tanungin siya tungkol sa iwan sa kanya sa huling oras, ngunit ito ay humingi ng tulong sa kanya. Marahil ay nakaramdam ng pagkakasala sa nangyari noong nakaraan, kaagad na sumang-ayon si Jendong, oo naman, ano ang kailangan kong gawin? Mahirap ipaliwanag sa ilang mga salita lamang. Maaari ka bang pumunta sa City Guard Bureau muna? Si Kyujo Lee ay tunog ng pagkabalisa, na parang may nangyari. Dahil sumang-ayon na siya, wala nang sinabi si Jendong. Matapos magpaalam kay Ransu, sumakay siya at pupunta sa City Guard Bureau. Sa sandaling pumasok si Jendong sa surveillance room ng bureau, napansin niya na may isang bagay na hindi maganda. Ang bawat tao ay mayroong isang seryosong ekspresyon, at ang kapaligiran ay mabigat sa pag-igting. Tila nag-aalala sila tungkol sa isang malaking bagay. Ano ang nangyayari? Bakit parang kinakabahan ang lahat? Nagtataka si Jendong. Well, kaninang umaga, mayroong isang pagnanakaw sa bangko sa lungsod. Ang mga magnanakaw ay armado at mapanganib, at kahit na inilunsad namin ang isang hangarin kaagad pagkatapos ng insidente, kumuha sila ng maraming bilang ng mga hostage. Hindi kami makakapasok, at hindi namin alam ang tunay na sitwasyon sa loob. Ang mga tulisan ay nasugatan na ang ilang mga hostage, at nagbanta sila na gumawa ng higit pang mga marahas na aksyon kung ang kanilang mga kahilingan ay hindi may hahatid. Matapos makinig, nagulat din si Jendong. Sa araw na ito at sa edad niya, mayroon pa ring mga tao na nagnanakaw ng mga bangko na may baril at hindi nagmamalasakit sa kanilang buhay. Sinabi mo na nais mong humingi ng tulong sa akin, may kaugnayan ba ito sa bagay na ito? Patuloy na nagtanong si Jendong. Tumango si Kyujo, sa kasalukuyan, ang aming mga kasamahan ay nakapaligid sa gang ng mga magnanakaw sa isang dilapidated na gusali, ngunit mayroon pa rin silang 5 hostage sa kanilang mga kamay, at hindi kami maaaring magkamali, kaya nais naming humingi ng tulong. Maikling ipinaliwanag ni Kyujo Lee sa sitwasyon kay Jendong. Ang kasalukuyang hinihingi ng mga tulisan ay maghanda ng 30 milyon cash at isang helikopter. Kung hindi, papatayin nila ang isang hostage bawat oras. Sa kasalukuyan, ang 30 milyon na cash ay inihanda at handa ng maipadala. Gayunpaman, dahil na ang gang ng mga magnanakaw ay isang pangkat ng mga walang ingat na bandido, kahit na makuha nila ang pera, maaari pa rin nilang banta ang kaligtasan ng mga hostage. Sa makatuwid, plano nilang ilunsad ang isang operasyon sa pag-aresto sa panahon ng paghahatid ng pera. Gayunpaman, upang matiyak ang kaligtasan ng mga hostage, kailangan nilang ayusin ang isang tao na may malakas na kasanayan upang maihatid ang pera. Nakita ni Kyujo ang lakas ni Jendong, at kung makakatulong siya, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay tiyak na mataas, kaya tinawagan siya. Nakikita ko. Matapos makinig, tumango si Jendong. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay nasasangkot ng malaking panganib, at si Kyujo Lee ay medyo napahiya. Alam ko na ang bagay na ito ay mapanganib, ngunit hindi ko mahanap ang sinumang may mas mahusay na mga kasanayan kaysa sa iyo ngayon. Inaasahan kong maaari mo kaming tulungan sa operasyon. Siyempre, kung hindi mo nais, maiintindihan ko. Hindi hiniling ni Kyujo na sumang-ayon kaagad.
Pagkatapos ng lahat, si Jendong ay isang ordinaryong mamamayan lamang at hindi siya obligadong gawin ang mga mapanganib na bagay na ito. Huwag kang mag-alala, dahil ipinangako ko, tiyak na susundin ko. Maaari kitang tulungan sa pabor na ito. Natapos lang si Kyujo nang ibigay ni Jendong ang kanyang sagot. Ang kanyang ekspresyon ay napakakaswal, na parang sa kanyang mga mata, ito ay isang madaling gawain at walang takot o nerbiyos. Gusto mo ba? Talagang gusto mo akong tulungan? Tinitigan siya ni Kyujo, medyo hindi ka panipaniwala. Naisip niya na sasang-ayon si Jendong, ngunit hindi niya inaasahan na sumasang-ayon siya kaagad. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Siyempre, ipinangako ko, hindi na ako makakatangi. Jendong chuckled. Sa pagsasalita tungkol sa pag-back out, naalala niya ang huling oras na umalis siya at nakaramdam ng kaunting napahiya. Ngunit malinaw na hindi nagmamalasakit si Kyujo sa huling oras, at masaya lamang na sumang-ayon siya. Pinagpalagay na ang pangkat na ito ng armadong bandido ay mabangis, ang Bureau ng City Defense ay nagpadala ng maraming malalaking koponan ng mga pulis. 12 ng mga patrol car at higit sa 1,000 sundalo ng pagtatanggol ng lungsod na nakapaligid sa tagwa ng mga bandido, na imposible para sa kanila na makatakas. Si Jendong ay nakaupo sa kotse at dumating sa lokasyon ng mga bandido kasama si Kyujo. Ito ay isang dilapidated na lugar ng gusali, napapaligiran ng patuloy na pagbuwag, na may kaunting mga tao sa malapit. Sa lugar na ito, ang ganap na armadong tauhan ng depensa ng lungsod ay nag-set up ng isang kordon at napapalibutan ang dilapidated na gusali. Mayroon ding ilang mga inabandunang sasakyan na may mga butas ng bala sa pinangyarihan. Malinaw, nagkaroon ng isang mabangis na labanan sa pagitan ng dalawang panig. Mula sa mga butas ng bala sa mga kotse sa pinangyarihan, malinaw kung gaano katindi ang nakaraang gunfight. Ang mga ito ay tunay na isang pangkat ng mga walang awa na bandido. Dinala ni Kyujo si Jendong sa command vehicle. Sa loob ng sasakyan, mayroong isang taong nasa middle-aged na may isang crew na gupit at kulay abo na buhok. Nakasuot siya ng uniforme at may hawak na megaphone, malinaw na ang commander. Wang Team. Nagsalita si Kyujo habang papalapit siya. Kyujo, sa wakas ay dumating ka. Handa na ba ang pera? Madaling tanong ni Wang Team. Handa na ang pera, at nagdala din ako ng katulong. Tumango si Kyujo at tumingin sa likod ni Jendong. Ito ay si Jendong Ye. Tinulungan niya akong sakupin ang mga kriminal at naisave ako sa huling oras. Handa siyang tulungan tayo at protektahan ang mga hostage sa panahon ng operasyon. Siya. May kakayahan ba siya? Papayagan ko si Xiaowu na pumasok at protektahan ang mga hostage. Ang komandante ay tumingin kay Jendong na kainahinala. Bagaman tahimik siyang nagsalita kay Kyujo, ang pagdinig ni Jendong ay mas mahusay kaysa sa average, at narinig niya ng malinaw ang lahat. Hindi siya nagalit at ngumiti lang. Pagkatapos ng lahat, ang operasyon na ito ay may kahalagahan, at ang isang pagkakamali ay maaaring magbanta sa kaligtasan ng mga operatiba at mga hostage. Nauunawaan na ang komandante ay may mga alalahanin. Huwag kang mag-alala, Wang Team. Siya ay mas may kasanayan kaysa kay Xiaowu. Sa kanya doon, magiging maayos ang lahat. Malakas na sagot ni Kyujo. Siya ay nagkaroon ng isang mataas na antas ng credential sa City Security Bureau, at pinagkakatiwalaan siya ng komandante na Wang Team. Dahil mayroon siyang gayong tiwala kay Jendong, pinili din ng komandante na magtiwala rin sa kanya. Dahil si Ginong Ye ay hindi natatakot sa panganib at handang tulungan ang ating Bureau ng Seguridad ng Lungsod, sa ngalan ng mga hostage, salamat. Matapos magsalita, inalis ni Kapitan Wang ang kanyang kamay at isang bantay sa lungsod ang lumakad, na nagbigay ng ilang kagamitan kay Jendong, kasama ang isang walkie-talkie at isang bulletproof vest. Kinuha lamang ni Jendong ang walkie-talkie at itinulak ang bulletproof vest pabalik, na nagsasabing, kukunin ko ang walkie-talkie, ngunit hindi ko kailangan ito. Hindi kinakailangan. Kabanata 10. Labanan. Ito. Isang pangungusap mula kay Jendong ang iniwan si Kyujo at ang iba pa ay natulala. Ito ang mga armadong bandido, ngunit hindi man sila nakasuot ng mga bulletproof vests. Ginong Ye, dapat ka pa ring magsuot ng isang bulletproof vest. Ang mga bandido ay mabangis, at sa kaso ng anumang mga aksidente, may save nito ang iyong buhay. Kyujo time na pinayuhan. Oo, Jendong, dapat mong isuot ang bulletproof vest. Napakapanganib na hindi magsuot ng isa. Ang dalawa sa kanila ay hinikayat siya ng seryoso. Nakaharap sa mga armadong bandido, kahit na hindi nakasuot ng isang bulletproof vest, gaano katapang ang dapat. Bagaman alam ni Jendong na hinahanap nila siya, hindi siya nagsuot ng isang bulletproof vest kahit na siya ay isang mersenaryo.
Habang ang isang bulletproof vest ay maaaring mabawasan ang pinsala mula sa mga putok ng baril, gagawing mas mahirap din ang paggalaw. Sa oras na ito, ang misyon ni Jendong ay protektahan ang mga hostage. Sa halip na magsuot ng isang bulletproof vest upang madagdagan ang pagtatanggol, naniniwala siya na ang hindi pagsusuot ng isa ay magpapahintulot sa kanya na protektahan ang mga hostage na mas mahusay na posible ang pinakamahusay na kadaliang kumilos. Siyempre, ito lamang ang kanyang sariling ideya, at hindi siya nag-abala sa pagpapaliwanag ng labis. Sumagot lang siya, okay lang, kakaunti lang ang mga magnanakaw. Hindi nila ako masaktan. Pagkatapos ay lumakad siya patungo na may kahon ng pera, hindi pinapansin si Kyujo at ang mga nakagulat na reaksyon ng iba. Ayon sa mga hinihingi ng bandits, ang City Guard Bureau ay naghanda ng kabuoang 30 milyon na cash. Nakakagulat na ang 30 milyon na ito sa cash ay napuno ng 3 malalaking kahon na may timbang na ilang daang pounds. 30 milyon na cash, hindi ko inaasahan na ito ay napakabigat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Jendong ang napakaraming cash, at hindi niya maiwasang maihayag. Pagkatapos nagsimula ang operasyon, siya at ang dalawang iba pang mga gwardya ng lungsod ay nagtulak sa kahon ng pera sa inabando ng gusali tulad ng pinlano. Matapos ibigay ang pera sa mga magnanakaw na napagkasundoan, inayos nila ang isang helicopter na kunin ito. Nang mayroon silang pera, ang mga tulisan ay umatras at kumilos ito sa naghihintay na helicopter. Sa panahong ito, si Jendong at ang kanyang koponan ay protektahan ang mga hostage habang ang koponan sa labas ay papasok. Kasunod ng plano, ang tatlo sa kanila ay pumasok sa inabando ng gusali. Sa loob, may higit sa 100 ng mga maskadong tulisan na armado ng baril. Ang 5 hostage ay nakatali sa isang sulok. Boss, ang pera dito. Ang isa sa mga tulisan na nagbabantay sa pintuan ay sumigaw sa silid habang sila ay pumasok. Ang pinuno ng mga magnanakaw, na nakasuot ng maskara ng multo at nakatayo sa isang taas na 1.9 metro, ay isang burly na tao. Pangatlo at ikaapat, suriin ang pera. Panglima, pagmasdan ang tatlo. Kung gumawa sila ng anumang mga galaw, bigyan sila ng ilang mga bala. Sigaw ng boss ng magnanakaw, at agad na itinulak ng isa sa kanyang mga tauhan si Jendong at ang kanyang koponan sa dingding. Ang iba pang dalawang magnanakaw ay nagbukas ng kahon at nagsimulang suriin ang pera. Manatili kayo dyan. Ang magnanakaw na nagbabantay kay Jendong ay itinuro ang kanyang baril sa kanila. Ang dalawang gwardya ng lungsod ay kinakabahan, ngunit si Jendong ay nanatiling kalmado. Sinuri niya ang paligid at sinuri ang sitwasyon sa silid habang ang mga tulisan ay nakatuon sa pera. Mayroong isang kabuoang 14 na magnanakaw, bawat isa ay may mga baril. Mayroong 5 hostage na halos 20 metro ang layo, at 3 magnanakaw ang nagbabantay sa kanila. Kung magsisimula ang aksyon, nangangahulugan ito na dapat nilang mabilis na ilabas ang 3 mga magnanakaw sa loob ng maikling panahon. Kung hindi man, kung kahit na ang isa ay hindi makuha, magbabante ito sa kaligtasan ng mga hostage. Boss, tama ang pera, 30 milyon. 30 milyon, mga kapatid, magiging mayaman na tayo. Matapos suriin ang pera, 2 magnanakaw ang nasa sabik na bulalas. Ilang sandali, ang lahat ng mga magnanakaw ay nasa sabik. Haha! Mabuti, matalino ang mga gwardya. Mga kapatid, ilipat natin ang pera sa helicopter at umatras. Ang pinuno ng mga tulisan ay tumawa ng excited. Pagkatapos, ang mga tulisan ay nagsimulang ilipat ang pera at umatras. Si Jendong at ang kanyang dalawang kasama ay naging alerto din, handa nang kumilos sa anumang oras. Marahil dahil sa sobrang nerbiyos, ang isa sa mga gwardya ay nakita ng pinuno ng mga magnanakaw habang hinahawakan ang kanyang tagapagbalita. Ano ang ginagawa mo? Sinumpa ng pinuno ng mga tulisan at inilaan ang kanyang baril sa bantay. Mag-ingat ka. Bang! Sa sandaling ito, ang tunog ng putok ng baril at babala ni Jendong ay halos tunog ng sabay. Ang pinuno ng mga tulisan na ito ay tunay na walang awa. Kung nakakita siya ng anumang kainahinala, agad siyang papatayin. Sa kabutihang palad, kasama si Jendong sa malapit, ang bantay ay walang oras upang mag-isip at sinipa siya. Klang! Sa huli, tinamaan ng bala ang plate na bakal sa tabi nila, na nag-spark ng isang pagsabog ng apoy. Ang bantay ay sapat na maswerteng yumigtad ang bala sa pamamagitan ng pagsipa ni Jendong. Broad! Giwin para sa akin ang pakikitungo sa 3 taong ito. Galit ang pinuno ng mga tulisan at malapit ng alagaan si Jendong at ang kanyang mga kasama nang biglang may malakas na, bang! Ang gate sa harap ay hinaipan at ganap na armadong mga gwardya ng lungsod na nagmamadali. Dadada! Kasunod ng isang butas na tunog ng putok ng baril habang ang mga gwardya ng lungsod ay bumagsak ng paisa-isa.
Sinasamantala ang kaguluhan, mabilis na sumugod si Jendong sa mga hostage. Ang isa sa mga magnanakaw na nagbabantay sa mga hostage ay sinubukan na mabaril siya, ngunit mas mabilis si Jendong. Mabilis niyang inalis ang mga binti ng tatlong magnanakaw, na pinatumba ang mga ito bago nila hilahin ang gatilyo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang flash, kumukuha lamang ng ilang segundo. Samantala, ang iba pang mga gwardya ng lungsod ay nagmadali na at nakipag-ugnay sa isang mabangis na labanan sa baril kasama ang mga magnanakaw. Sa gitna ng putok ng baril, nakita ni Jendong ang isang figure na tumalon mula sa bintana. Ito ang pinuno ng mga tulisan, isang matangkad na tao na 1.9 metro, na madaling makilala. Ngunit hindi iyon ang katapusan nito. Ang isa pang figure ay tumalon sa labas ng bintana pagkatapos ng pinuno ng mga magnanakaw. Ito ay walang iba kundi si Kyuju. O hindi, nasa panganib siya. Si Jendong ay nagkaroon ng isang biglaang pakiramdam ng foreboding. Ang pinuno ng mga magnanakaw ay maliksi at malinaw na isang bihasang manlalaban, isang tao na si Kyuju Lee, isang babae, ay hindi makayanan. Kung susundan niya sila, siya ang magiging panganib. Ang hanggal na babaeng ito. Si Jendong ay labis na nababalisa kaya pinadyak niya ang kanyang mga paa. Siyempre, nais niyang sundan siya, ngunit mayroong 5 hostage dito na hindi niya maiiwan. Brother Ye. Noon lang, dumating si Commander Wang at ang kanyang koponan. Okay ka lang? Kumusta ang mga hostage? Nang makarating siya, tinanong ni Commander Wang tungkol kay Jendong at sa mga hostage. Lahat ng mga hostage ay narito. Tinuro ni Jendong ang mga hostage sa likuran niya at sumagot. Nang hindi naghihintay ng tugon ni Commander Wang, dumiretso siya sa bintana at tumalon. Sa loob ng hindi natapos na gusali, ang mga putok ng baril ay lumitaw habang ang mga gwardya ng lungsod ay nakipaglaban ng labis sa mga magnanakaw. Gayunpaman, mayroong higit sa 100 mga opisyal ng pulisya na na-deploy sa labas ng gusali. Sa pamamagitan ng firepower ng ilang mga magnanakaw, ilang oras lamang bago sila nahuli. Ang pinaka-nag-aalala kay Jendong ngayon ay si Kyuju Lee. Ang batang babae na ito ay nawala pagkatapos ng pinuno ng mga magnanakaw na nag-iisa. Kailangang hanapin niya siya sa lalong madaling panahon, o ang mga bagay ay maaaring lumala sa mas masahol pa.